Mga mahal na kapatid, kahapon po ay ang ika-100 at 39 na taon ng kaarawan ng kapatid na Felix Manalo. Tayo po ay sumasampalataya na siyang katuparan ng mga paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia tungkol po sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga paunang pahayag na ito at mga pangako ng Diyos ay hindi lamang tumutukoy sa pagtatamo natin ng kaligtasan, pagtatamo ng buhay na walang hanggan, kundi ang pagsusugo po ay biyaya ng Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang o ng kanyang mga ibinukod. Subalit, meron pong ilan na mga lingkod ng Diyos na pagkatapos na itaguyod at ingatan ang pananampalataya na ibiniyaya sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo, sukdulang magdaan sila sa matinding pag-uusig, paggigipit ng mga naninira at naggigipit sa kanila, ay unti-unting nawawalan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ito po ay dahil sa patuloy nilang nakikita ang mga pangyayari sa iglesia. Idagdag pa rito ang kanilang mga personal na mga problema sa buhay na kanilang dinaranas. Mayroon pong ilan na nagsimulang sisihin ang Panginoon Diyos at nag-iisip na ang Diyos ay hindi tumupad sa kanyang mga pangako. Marami po ang nagsasabi na bakit sila dumaraan sa ganitong kabigat na pagsubok sa buhay, pagsubok ng kanilang pananampalataya, kung tunay anya tayong mga lingkod ng Diyos. Upang huwag mangyari sa atin ang nangyari sa iba, na kinu-question na ang Diyos, nag-aalinlangan na sa kanyang mga pangako, ay napakahalaga po na lubos nating maunawaan kung ano ang dahilan ng pagbubukod ng Panginoon Diyos. At ang pagbubukod na ito ay isa sa katuparan niya sa pamamagitan ng kanyang mga isinusuko. Kaya ang una nating tanong, mga kapatid, bakit po ba nagtatatag o nagbubukod ang Diyos ng mga taong magiging Kanya? Pakinggan po ninyo ang unang talata na aking babasahin sa ikalawang Samuel 7:24. At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman. At ikaw ang Panginoon ay naging kanilang Diyos. Bakit po nagtatatag o nagbubukod ang Diyos ng mga taong magiging Kanya? Gaya po ng inyong narinig, ang sabi sa talata ay itinatag mo ang bayang Israel para maging iyo. At ikaw na Panginoon ay naging Diyos nila. Sa makatuwid, noong una pa man ay kalooban na ng Diyos na humirang magbukod ng mga tao para maging Kanya. Totoong lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay napapabilang sa Kanyang itinatag
o sa kanyang ibinubukod. Ano po ang natatanging karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong kanyang ibinukod o sa kanyang bayan? Halimbawa nga po, ang bayang Israel. Sila ang unang bayan ng Diyos eh. Pakinggan natin sa 4:7 ng Deuteronomio. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila. Nagaya ng Panginoon nating Diyos kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. Ano po ang natatanging karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong ibinubukod niya, halimbawa, ang Israel? Ang sabi sa talata ay anuan niyang dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila. Alam natin na sa panahong Israel, marami ng mga bansa din na nakatatag, hindi lang ang Israel. Pero dahil sa ang Israel ay binukod, sila lang ang bansa na may Diyos. At ang Diyos ay napakalapit sa kanila. Sa papaanong paraan? Lagi anyang handang tumugon sa pagtawag ng kanyang bayan. Sa makatwid ay sinasagot ang pagtawag ng kanyang bayan. Ano po higit sa lahat ang taimtim na pangako ng Diyos sa kanyang bayan? Basahin natin ang sagot dito sa awit sa 3:8. Ganito po ang pahayag. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon, sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Sa makatuwid, may pangakong pagpapala ang Panginoon Diyos sa kanyang bayan. Pero alam natin na sa kasaysayan, ang bayang Israel ay hindi na malaging bayan ng Diyos. Sila po ay natalikod. At sa halip na pagpalain ay sinumpa sila ng Diyos at hindi na malaging bayan ng Diyos. Hindi na po ba nagbukod ang Diyos? Hindi na ba siya humirang ng mga taong magiging kanya pagkatapos ng bayang Israel? Kaya ang tanong natin ay sa mga huling araw na ito, sino po ang ibinukod o hinirang ng ating Panginoon Diyos na mga taong magiging kanya? 43:18 hanggang 19 ng aklat ng Isayas. Pagkatapos po ay babasahin din natin yung talatang 21, pero yung 21 ay sasaling salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y lalabas. Hindi ba ganinyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Sa 21 ng salita ng Diyos, silang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Sa mga huling araw na ito, mga kapatid, sino po ang mga taong ibinukod ng Diyos? Sa mga talatang ating binasa ay maliwanag po na sinabi ng Diyos, gagawaan niya ako ng bagong bagay. Huwag na ninyong alalahanin yung dati. Yung dati ay Israel. Ang sabi ng Diyos, gagawa ako ng bagong bagay. Paano po inilarawan ng Diyos itong gagawin niya na bagong bagay? Sa 21, pinaliwanag ng Panginoon, ang sabi niya, sila ang mga tao na aking nilikha para sa akin.
at para magpuri sa akin. Natatandaan po ba ninyo yung unang talata na ating binasa? Ang sabi doon ay, itinatag niyang kanyang bayan. Sila yung mga tao na ang Diyos, ang Panginoon, ang magiging Diyos nila. Sa mga huling araw na ito, ganun din ang patakaran ng Diyos. Ano ang sabi niya? Gagawa ako ng bago. Sila yung mga taong nilikha ko para sa akin. At sila ang magpupuri sa akin. Ngayon, pag-aralan pa natin, mga kapatid, sino ito? Itong nilikha ng Diyos na bago. Mga taong para sa Diyos, magpupuri sa Diyos o maglilingkod sa Kanya. 43, 5-6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa ilagahan, bayan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Sino po itong sinasabi ng Diyos na gagawin niyang bago? Mga taong nilikha niya para sa Kanya, para magpuri sa Kanya. Sila po ang mga tao na magmumula sa malayong silangan. Kailan ang kanilang paglitaw o kailan ang pagkakahirang sa kanila? Sabi sa talata, mga wakas ng lupa. Anong pagkilala ng Diyos sa mga taong ito mula sa malayong silangan sa mga wakas ng lupa? Ang sabi ng Diyos, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki at babae. Mga kapatid, sumasampalataya tayo na ang katuparan ng paunang pahayag ng yan, ng Biblia, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ano po ang pagkilala ng Diyos sa mga taong kabilang diyan? Mga anak na lalaki, mga anak na babae ng Diyos. Ano po ang dakilang gampanin, mga kapatid, ng sugo ng Diyos sa mga wakas ng lupa na kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak na lalaki at babae? 46:11-13. Dito rin sa aklat ng Isayas. Pakinggan natin. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalwalhatian. Ano po ang dakilang gampanin ng sugo ng Diyos sa mga tagawakas ng lupa? Mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Ang sabi po sa talatang ating binasa, aking inilalapit ang aking katwiran at hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalwalhatian.
Napag-aralan na po natin sa mga nakaraan, mga kapatid, na ang katuparan nito ay walang iba kundi ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Anong dakilang gampanin ng sugo para sa mga tagawakas ng lupa? Ilalapit ang katwiran. At pagkatapos mailapit ang katwiran, ang sabi, ang kaligtasan hindi magluluwat. Kaya mangangaral ito. Ang ipangangaral ng sugo ay ang katwiran. Alin ang katwiran, mga kapatid? Na ilalapit ng sugo para sa kaligtasan ng mga tagawakas ng lupa. Pakinggan natin sa Roma 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alin po yung katwiran? Ebanghelyo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, gaano kahalaga yung katwiran o salita ng Diyos na ipangangaral ng sinugo ng Diyos sa mga huling araw para sa kanyang mga anak sa mga wakas ng lupa. Yun po ay para sa kanilang ikaliligtas. Mga kapatid, marami ang hindi nakasaksi kay kapatid na Felix Manalo. Isa ako riyan. Hindi natin siya nasaksihan sa kanyang pangangaral, sa kanyang pangangasiwa sa iglesia. Pero sumasampalataya tayo na ang kanilang itinuro ay salita ng Diyos. Sa ating karanasan, sa karanasan ng mga nakasaksi sa Kanya, ay palagi nilang sinasabi daw ng sugo na huwag kayong maniwala kay Manalo. Maniwala kayo sa salita ng Diyos na aking ipinangangaral. Mga kapatid, napakahalaga nung pananampalataya natin. Saan nagmula ang ating pananampalataya? Sa pakikinig sa mga salita ng Diyos na itinuro ng mga tunay na sugo. Ingatan natin yan. Sapagkat ang aral na tinanggap natin ay para sa ikaliligtas. Ano po ang pangako at utos ng Diyos? Sa kanyang sugo at sa kanyang mga ibinukod o sa bunga ng pagsusugo para sa kanilang kaligtasan. Babasahin ko sa inyo, mga kapatid. Ang Isaias 41, 9 hanggang 10. Ito po ay mga talatang pamilyar na sa atin. Pero alang-alang sa ating pag-aaral ay dapat nating basahin muli. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niya o pinagsabihan kita. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Ito, pansinin nyo. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka,
Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ano po ang pangako ng Diyos? Ano ang kanyang utos sa kanyang sugo at sa bunga ng kanyang pagsusugo para sa kanilang ikaliligtas? Ang kukunin natin dito ay yung sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Uulitin ko po ano, hindi lang sa sugo yan, kasama dyan yung bunga ng pagsusugo, tayo. Huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay. Ako'y suma sa inyo. Mga kapatid, alamin natin, bakit kaya sinabi ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay? Babasahin ko po ang sagot sa Isaiah 24:5 hanggang 6. Pagkatapos po ay talatang 20. Ito po mga kapatid ay sasaling magandang balita, Biblia, pero mas bagong edisyon. Ganito nakatala. Sinipi namin. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos. Nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig. Magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila. Ang lupa, tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi nababangon magpakailanman. Bakit po sinabi ng Diyos, mga kapatid? Sa kanyang sugo, damay ang bunga ng pagsusugo. Ang sabi ng Diyos ay, huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Sapagkat, batay sa ating binasa, nasira na ang daigdig na ito. Nasa daigdig tayo. Bakit nasira? Ano ang dahilan ng pagkasira? Ang sabi po sa talata, sinira ito ng mga naninirahan ng mga tao. Paano nila sinira ang daigdig? Ang sabi sa talata ay nilabag nila ang kautusan ng Diyos. Winasak nila ang walang hanggang tipan ng Diyos. Bunga niyan, ano ang ginawa ng Diyos sa daigdig? Ang sabi, kaya susumpain ng Diyos ang daigdig. Magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Magiging mabuti pa ba ang mundong ito? Ang mundong ito ba ay makababawi pa? Dahil sinumpa ito ng Diyos eh. Anong nakatakdang maganap sa daigdig na ito? Ang sabi sa talata, tiyak na babagsak ang daigdig. Hindi na ito babangon magpakailanman. Kaya, ang sabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod, huwag kayong matatakot. Huwag kayong manlulupaypay sapagkat ako'y sumasayaw. Anong katunayan niya? Sinumpa pala ang daigdig na ito kung saan tayo naroroon. Anong katunayan ang Diyos ay suma sa atin?
Sa kabila ng sumpa sa daigdig, 62, 11 hanggang 12. Isayas. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito ang kaligtasan ay dumarating, narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Ano ang katunayan na ang Diyos ay sumasa atin? Sinumpa niya ang mundo. Batay po sa mga talatang ating binasa, hindi pababayaan ng Diyos ang bayang ito. Ngayon, kung sumasampalataya tayo sa mga aral na ito, mananalig tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung tunay pa rin ang pananampalatayang taglay natin, hindi natin pag-aalinlanganan yan. Mga kapatid, ano po ang inaasahan ng Diyos? Lalo na sa atin. Para tayo ay hindi niya pabayaan. Pakinggan natin ang 45, talatang 22. Sa aklat po ng Isayas ay ganito po ang binabanggit ng Biblia. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas. Lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin? Para hindi niya tayo pabayaan? Ang sabi ng Diyos, kayo na tagawakas ng lupa. Partikular na partikular eh. Kayo anya na tagawakas ng lupa. Tayo yan eh. Ano ang sabi ng Diyos? Magsitingin kayo sa akin at kayo'y maligtas. Ano kaya ang kahulugan na tayo ay magsitingin sa Diyos? 141:8 hanggang 10, aklat ng Ak. Sapagkat ang mga mata ko'y nasa iyo, O Diyos na Panginoon, sa iyo nanganganlong ako. Huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang magkandili. Iligtas mo ako sa silo ng kanilang inilagay na ukol sa akin at sa mga silo ng mga manggagawa ng kasamaan. Mahulog ang masama sa kanilang sariling mga bating habang ako'y nakatatanan. Ano po ang ibig sabihin? Anong kahulugan na tayo ay magsitingin sa Diyos? Magtiwala tayo, manganlong tayo sa Diyos. Huwag ang pagtiwalaan natin ay yung sarili natin. Huwag na ang pagtiwalaan natin ay yung sarili nating karunungan. Hindi po. Magtiwala tayo sa Diyos. Anong ibubunga pagka ang tiwala natin ay sa Diyos? Ang sabi ng Diyos maliwanag. Tumingin ka sa akin, maliligtas ka. Hindi ka niya pababayaan. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid, ang ginawa ng sugo nung sila'y nabubuhay pa, nung sila'y nangangaral, ipinangangaral ang iglesia? Magtatagumpay kaya ang sugo kung hindi siya nanganlong sa Diyos? Magtatagumpay kaya ang iglesia kung hindi nagtiwala sa Diyos? Anong pangako ng Diyos sa kanyang sugo at sa kanyang gawain ang hindi natupad? Lahat natupad eh.
Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Paano pa natin mapatutunayan, mga kapatid, na tayo ay nagtitiwala, nanganganlong sa Diyos? 142:1 hanggang 6 ng Aklat ng Mga Awit. Basahin natin sa salita ng Diyos. Tumawag ako ng malakas sa iyo, Panginoon. Nananalangin ako. Nakaawaan ninyo ako. Sinasabi ko sa inyo ang aking mga hinaing at mga suliranin. Kapag ako'y nawawalan na ng pag-asa, kayo ay nariyan na nagbabantay kung anong nangyayari sa akin. Ang aking mga kaaway ay naglagay ng bitag sa aking dinadaanan. Tingnan ninyo ang aking paligid. Walang sino mang tumutulong sa akin. Walang sino mang nangangalaga at nagmamalasakit sa akin. Kaya tumawag ako sa inyo, Panginoon. Sinabi ko, kayo ang aking kanlungan. Kayo lang ang kailangan ko rito sa mundo. Pakinggan ninyo ang paghingi ko ng tulong dahil wala na akong magawa. Iligtas ninyo ako sa mga umuusig sa akin dahil sila'y mas malakas sa akin. Mga kapatid, paano pa natin mapatutunayan na tayo ay nanganganlong o nagtitiwala sa Diyos? Sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin at paglalagak sa Kanya ng ating mga suliranin, ng ating mga pangangailangan. Sana nakatawag ng pansin sa atin yung mga katagang pakinggan ninyo ang paghingi ko ng tulong dahil sa wala na akong magawa. Iligtas niyo kami sa mga umuusig sa amin dahil sila'y mas malakas kaysa sa akin. Dumarating ang pagkakataon sa ating buhay na natutupad yan. Dumarating sa buhay natin na halos tayo po ay mawalan na rin ng pag-asa. Pero pagka tayo nanalangin sa Diyos, panibagong lakas, panibagong pag-asa ang ibinibigay niya sa atin. Lalo na pag nakita niya ang laman ng ating puso, na ang nais natin ay manatili sa kanyang katotohanan, sa kanyang piling. Manatili tayo sa katapatan ng mga paglilingkod sa kanya. Mga kapatid, makaaasa ba tayo na patuloy nating matatanggap ang pagliligtas, ang paglingap, at pag-ibig ng Diyos? Pakinggan natin sa Hosea 6:3. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Singtiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidinig sa kaparanan. Makaaasa ba tayo, mga kapatid, na patuloy nating makakamtan ang pagtulong, pagmamalasakit, at pagliligtas ng Diyos? Opo. Bakit tayo nakatitiyak? Sapagkat ang sabi sa Biblia, darating siyang kasing tiyak ng bukang liwayway. Subok na ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Manalig lang tayo, manampalataya lang tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Opo, sana natatandaan natin lagi, ang Diyos tumutulong, ang Diyos nagliligtas,
Ang Diyos nililingap tayo. Opo. Sa panahong halos wala na tayong magawa. Sa panahong halos wala nang tumulong sa ating nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya purihin natin siya. Pasalamatan natin siya. Sambahin natin siya habang tayo'y nabubuhay. Pero kung totoo po ang mga pangako ng Diyos, bakit po merong mga naliligaw? Bakit po may mga lingkod ng Diyos na napapahamak? At sa kasalukuyang nangyayari sa iglesia ngayon, maraming hindi maliligtas. Bakit po? Dapat matuto tayo sa nangyari sa Israel. Ang Israel sa halip na pagpalain, sinumpa ng Panginoon Diyos. Bakit? Anong dahilan? Pakinggan ninyo. Sa 78:8 ng awit sa salita ng Diyos. Upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos na nagtiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Anong dahilan, mga kapatid? Bakit ang Israel sa halip na pagpalain, mamalaging bayan ng Diyos, natalikot at nasumpa? Sapagkat matigas ang ulo. Suwail. Yung suwail masuwahin na, taksil pa. Hindi lubos na nagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Sinabi na ng Diyos hindi ko kayo pababayaan. Sinabi na ng Diyos, ako'y sumasa inyo. Hindi ba naniwala? Bakit? Matigas ang ulo Ang sabi ng Diyos, ang pagliligtas ko hindi magluluwat. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi Hindi lubos ang tiwala. Hindi na naniniwala. Hindi na kumbinsido sa mga pangako ng Diyos. Bakit? Hindi naman tapat kasi. Matigas ang ulo Suwail. Parang Israel. Moises, nagugutom kami. O, binigyan ng Diyos ng pagkain. Nauhaw, binigyan ng inumin. Mainit pagkaaraw sa naglalakbay. Merong nakalambong na ulap sa kanila para hindi sila mainitan. Sa gabi, merong haliging apoy na pumapatnubay sa kanila. Pero dahil sa matigas ang ulo, hindi lubos na nagtitiwala sa Diyos, suwail, patuloy na nilahit ang Diyos. Batay sa Biblia, paano nahayag ang katigasan ng ulo ng bayang Israel? Huwag nating gagawin yun, mga kapatid. Pakinggan ninyo. 23:24. Inutusan ko rin sila ng ganito. Sundin ninyo ako, at ako'y magiging Diyos ninyo, at kayo'y magiging mga mamamayan ko. Mamuhay kayo sa paraang iniutos ko sa inyo para maging mabuti ang kalagayan nyo. Pero hindi nila sinunod o pinansin man lang ang sinabi ko sa kanila. Sa halip, sinunod nila ang nais ng matigas at masama nilang puso. At sa halip na lumapit sa akin, lalo pa silang lumayo. Kaya ito ang sabihin mo sa kanila, ito ang bansa na ang mga mamamayan ay ayaw sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos at ayaw magpaturo
Wala sa kanilang katotohanan at hindi sila nagsasalita ng totoo. Saling salita ng Diyos yan. Ano ang sabi? Ito, itinuro ko sa kanila eh. Ang sabi ng Diyos, sundin nyo yan, mapapabuti kayo. Pero ano ang ginawa ng Israel? Ang sabi ng Diyos, hindi sila sumunod. Anong sinunod nila? Yung masama nilang puso. Alam nyo, sa panahong ito, nangyari na naman yun. Anong katunayan? Oh, hindi ba? Anong sinasabi ng iba? Natalikod na ang iglesia. Anong sinasabi ng iba? Hindi natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa mga tagawakas ng lupa. Kaya anong ginawa ng iba? Magtayo na tayo ng sariling atin. Yung iba, hindi nga sumama doon sa nagtayo ng sariling iglesia, pero malamig na sa pananampalataya. Ano na ang ginagawa ng iba? Ay saka na lang ang paglilingkod. Mag enjoy na lang kami muna ng aming sarili. Ay hindi po. Doon sa tunay na sumasampalataya, hindi siya magbabago. At hindi siya tatalikod sa Diyos. Mga kapatid, alam natin ang utos. Alam natin ang doktrina. Tuparin natin yan. Pagka tayo nasa pagsunod, payapa tayo. Ano man ang mangyari. Sino po yung hindi payapa? Yung kung ano-ano ang pinag-iisip, hindi yan mapapayapa. At pagka hindi yan nagbago, matatalikod sila. Mga kapatid, kaawaan sana tayo ng Diyos na habang tayo'y dumaraan sa sabihin nating pagdadalisay na ito, nawa po makarating tayo sa kadalisayan ng ating pananampalataya. Ano po ang kabutihan pagka namalagi tayong tapat sa ating pananampalataya hanggang wakas? Magtatamo tayo ng kaligtasan. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo pong ipinaalaala sa amin kung gaano katibay ang iyong pangako sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming ililigtas. Patuloy mo kaming ipagmamalasakit at ang mga salitang iyon ay hindi masisira kailanman. Alalahanin mo po kami na mga lingkod mo na anuman ang pagdaanan namin sa buhay na ito, mamalagi kaming nagtitiwala sa iyong mga salita. Ipagkaloob mo sa amin ang mga matibay na pananampalataya upang kailanman huwag kaming malayo sa iyo. Palagi naming alalahanin ang iyong mga kabutihan, ang lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Maalaala namin sa tuwina, ikaw ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa amin at kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Alalahanin mo po, higit sa lahat, O Diyos, ang iyong bayan sa huling araw. Huwag kang pumayag, mamalagi ang mga masasamang tao na magtagumpay sa kanilang masasamang balak at patuloy na sirain ang iglesia. Sumasampalataya kami darating
ang pagkakataon. Nakikilos ka, Ama, para sa iyong bayan upang ang iyong bayan mahandang lubos sa pagkakamit ng pangakong kaligtasan. Aman Diyos, bago kami magpaalam sa iyo, alalahanin mo ang kalagayan ng iyong mga lingkod. Saan man naroon ang iyong mga anak, nakikiusap kami. Pagka narinig mo na ang kanilang tinig, nananalangin sa iyo, napasasaklolo. Huwag ka pong magkakait ng iyong awa. Iabot mo ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapalakas upang maitaguyod namin ang aming mga pagsamba sa iyo. Nangangako kami, Ama, habang ipinagkakaloob mo sa amin ang aming buhay at ang aming lakas. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, iingatan namin ang iyong kautusan hanggang sa makarating kami sa kaligtasan. Pagpalain mo ang sambahayan ng iyong mga lingkod. Palagi mong iabot ang mga biyaya sa kanilang buhay. Sa araw-araw maghari sa kanilang iyong kautusan. Malwalhati ang iyong pangalan. Salamat, Ama, ng maraming marami sa iyo. Hinihiling po namin ang lahat. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.